Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng cassava cake. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay kamoting kahoy, 800 grams. Kailangan nga po pala natin itong gilingin. Kung wala naman po kayong gilingan, ay gamitin na lang po natin ang kadkaran ng cheese. Atin lang po siguraduhin na ito po ay pino para po hindi po siya magaspang pag naluto. Maglalagay na po tayo ng gata, 200 grams. Naglagay na rin po pala kami ng fresh milk na 1 and 1/2 cup kanina. Asukal to 50 grams. Haluin lamang natin ito hanggang sa matunaw na ang ating asukal. Mag-melt na tayo ng 50 grams na butter at atin na itong ilagay sa ating kamoting kahoy. Atin na itong haluin ng maigi. At pagkatapos naman ito, ay ilagay na natin ng isang pirasong itlog. Haluin na ulit natin at hayaan natin na magsama na ang ating mga mixture at lalo na ang ating itlog. Ngayon naman ay maglagay na tayo ng ating 1/2 cup ng tubig. Haluin lang lamang natin ito ng maigi hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. At just take your time lamang po mga ka-bakers. Ayan, at dahil nagsama-sama na po sila, ay atin na po itong ilagay sa ating molde na meron na pong foil. Ilagay lamang po natin ito ng dahan-dahan mga ka-bakers. At atin lang po muna itong ayusin. Maglagay lamang po tayo ng cheese na 30 grams lamang po ito, pero nakadepende na rin naman po sa inyo kung dadagdagan nyo po ba ang cheese na inilagay dito. Ngayon naman po ay atin na po itong ilalagay sa ating plancha at maglalagay po tayo ng 1 cup ng tubig. Dahan-dahanin lamang po natin ito. At syempre, pag nalagay na po lahat ay ready na po ito para sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito ay 200 sa taas, 220 sa baba, at ang baking time ay 65 minutes. Kapag 45 minutes na po ang lumipas, ay atin na po munang kuhanin ng ating cassava cake at maglalagay po tayo ng condensed milk sa taas na 1/4 cup. Atin lang po itong pakalatin at gagamit po tayo ng brush or kung ano man po ang ating magagamit dito para lamang po malagyan po ang buo o yung lahat ng taas sa ating cassava cake. Dahan-dahanin lamang po natin ito dahil medyo mainit pa po ang ating plancha. At pagkatapos naman po nito ay pwede na po natin itong ibalik sa ating oven at ipagpatuloy na po natin ang pagbe-bake nito ng 15 minutes pa para po mabuo po natin ng 65 minutes. After 65 minutes ay luto na po ang ating pinaka-yummy na cassava cake. Ayan, eto na po siya at talaga namang napakasarap. Pero wait, there's more. Lalagyan po natin ito ng ating quick melt na cheese. Eto nga po pala ay 50 grams. Pwede nyo rin naman pong dagdagan or pwede nyo rin pong bawasan. Pero mas maganda po siguro kapag 50 grams po ito or higit pa dahil nagko-complement po talaga sila ng cassava cake. Napaka-perfect po talaga ng lasa nito mga ka-bakers. Ayan, atin lang po muna itong palamigin bago po natin hiwain. Pero kung di na po kayo makapaghintay mga ka-bakers, ay pwede na rin naman po itong kainin agad. But medyo mainit-init pa po ito ha. Ito na po ang kanyang itsura kapag lumamig na at nagme-melt na nga po talaga ang ating cheese. Ngayon naman ay atin na po itong hahatiin or hihiwain. Yung dami naman po or yung laki naman po nito ay nakadepende na rin naman po sa inyo kung gaano nyo po kalaki or kadami na gustong ibenta or magkano po yung presyo niya inyong gagawin. Pero kung ito naman po ay ipangre-regalo at higit sa lahat ay ating ipang-merienda or kakainin, mas okay na rin po siguro yung sakto lang po yung size para po mas masarap. Tsaka higit sa lahat, hindi po talaga siya nakakaumay. 16 pieces nga po pala ito mga ka-bakers. At syempre, wag nyo na po akong tanungin kung ilan ang aking nakain. Dahil madami-dami din po talaga. Dahil ang sarap po talaga niya. Winner na winner po talaga ito, lalo na kung atin itong ipang-nenegosyo. At o kaya naman kung atin po itong ipang-re-regalo. Naku, the best na the best po talaga ito. At tsak na mahasarapan po talaga ang ating regaluhan at ang ating mga customers. Kaya naman, ano pa pong hinihintay nyo mga ka-bakers? Gawin nyo na din po ha!
Eto na po ang ating food for the soul ngayon. Isaiah 40:29-31. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, at sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.